Good morning mga kasisters. Ngayon ay magpapakain muna ako sa aking mga alagang manok. Magang maaga pa ay inuuna ko na sila. Dahil napakakulit talaga ang manok hanggat hindi mo sila pinapakain ng maaga. At sila ay mas nauna pang nagugutom kaysa sa akin. So sa ngayon ay lilinisan ko muna yung kanilang pinapakainan. Dito sa simento na kapirasong simento na yan ay kailangan ko munang linisan dahil dyan ako nagbibigay sa kanila ng pagkain. Dyan ko tinatapon yung pagkain nila. Yung mga pagkain nila araw-araw ay ipa, may halong feeds ko minsan. Hinahaluan ko ng mga gulay at iba pa. So napakagastos talaga pagdating sa pagkain ng manok. Ganun pa man, kahit magastos yung pagpakain natin sa manok ay bawi naman tayo pagdating sa itlog dahil binibigyan niya tayo araw-araw ng pang-ulam na itlog. Naisipan ko ngang linisan yan dahil napakasukal talaga yung area ng mga manok. Dahil napansin ko nga kapag masukal yung area na to ay napakadumi tingnan at delikado sa mga ahas. Nagiging prone sa ahas yung magulo o madumi na area sa kulungan. Yung mga itlog pala mga kasisters na kinukuha ko araw-araw ay tama lang namin pang ulam o pang kain dahil hindi naman lahat ng manok dyan ay umiitlog. So ilan-ilan lang, lalo pat ang pinapakain natin minsan ay walang pangpaitlog at kulang sila sa sustansya, so ang iba hindi na yung itlog. At ginagawa ko naman sa itlog ay pinapaulam sa mga estudyante ko minsan para sa akin din dahil sa low carb way tayo. Pagkatapos kong malinisan ang area na to ay lilipat ako doon sa isang kulungan na ginawa ko mga kasisters at magpapakain ako sa mga kinulong kong manok doon. Magpapakain tayo yung ginawa kong kulungan. May manok doon na natira, isang piraso. Kasi iba naglabasan. Hinayaan muna. Dito, pakain muna tayo. Yan, sobrang masukal pa dito at ito yung aming gagawin ngayon. Uy, ano ka? Parang feeling ko parang mahina ang katawan yan Napisaan kasi ng itlog. Ito na yung nangyari kung kulungan ng manok. May nakatira na isa. Bakit parang walang tao? Oh no! Masama ang pangyayari sa aking manok. Bakit? Bakit? Mga kasisters, nakakalungkot. Bakit namatay yung manok ko? Kagabi, nag-ulan kasi dito sa amin. Hindi ako nakalabas ng bahay pero narinig ko parang may nagkakalampugan. So, hindi ko inaasahan na pangyayari dito sa manok ko. Ito pa naman ay babae. Importante pa naman sa akin yung manok na babae kasi ito yung nagsusupply ng itlog. Ayan namatay. Kawawa siya. Oh my God. So ayan mga kasisters, namatay yung aking manok. Yan. Ayan siya Kagabi aroy, nabawasan yung manok ko. Kawawa naman. Yan. Hindi halata na may harang may pag dito. Hindi ko siya kayang titigan. Kasi sa tingin ko mga kasisters, yung katawan ng manok, parang nilunok siya ng ahas na niluwa din. Kasi medyo kuminis yung kalahati ng katawan. Siguro hindi na kayang lunukin ng ahas. Pag ganito kasing kulungan na pagkayari, may posibilidad na papasukin siya ng ahas kasi malalaking ang butas. Kawawa naman. Kawawa yung manok. Nabawasan yung manok ko. Itong manok na to na kinulong ko dito yung native na pasaway. At talaga hindi ako nagkamali Nasabi ko pag nasobra ng pasaway yung manok, kakatayi na sana. Ayun, inunahan na tayo ng ahas. Sayang. Ibaon natin. Nahinayang talaga ako mga sisters Nadidira ako. Yung nilunok ng ahas na nailuwa kasi baka hindi kaya at yung manok malaki kasi yung manok, yung ahas siguro baka hindi ganong malaki. So ayan, sa nakikita nyo ito yung aming purpose, ito yung aming gagawin ngayon mga kasisters. Kailangan naming malinisan ito
Dahil mula na nagkulong ako dito ng manok, first time din nangyari na kinain ng ahas. Yan. Dahil sa masukal nga, ito yung area ni Emer na talagang minsan lang natin malinisan dahil sa dami nga natin ng trabaho. Pagtanim ngayon, doon ako minsan sa garden ko. So, ito muna yung pukusan ko. Siguradong may ahas sa klase talaga sa sukal. Baon na lang natin si manok. Kawawa naman. Matabang lupa. Oh, ganda. Lupa o taba. Mga ka-sisters, magbuhukay muna ako ng butas. Magbuhukay muna tayo ng lupa. Butas. Kasi nga, yung manok na namatay dito natin dito mismo sa kulungan ng manok na to. Mga sisters, yung kalat na yan or tawag yan, basura, puro dahon ng ano to, ng saging, katawan ng saging na natuyo. So hindi ko siya pwedeng kukunin dahil mga sisters, kung nakikita ninyo na may mga videos ako na nagkuha ng kabuti, dito yun sa pwesto na yun. So baka makakatulong yung dahon ng saging para lumabas ulit yung mga mushroom na ang tawag yung kabuti na talagang kapag umuulan lumalabas lang yan. So inaisod-isod ko lang yan dito sa tabi kasi tumataba yung lupa. Yan yan sila sa tabi. Hukayin ng manok, ibalik natin ulit-ulit lang. Nakakatulong pa kasi yun mga ka-sisters, pang pataba ng lupa yung mga dahon ng saging na nabulok. Kaya pag nagkataon na marami ng ulan at nagustuhan yung lupa, siguradong susibol yung kabuti dito. Okay, kukuha natin ang manok. Ay, awayin pa niyan, patay na nga eh. Yep. Nawa ang iyong kaluluwa ay mapayapa. Walang kaluluwa, hayop, tao lang. You may now rest in peace. Kahit wala silang kaluluwa, may buhay pa din sila. Ano daw? Taniman pa natin ang matabunan natin siya mga sisters. Itanim natin dito yung ubi. Ebon purpose. Yan. So yun mga sisters, makatapos natin mailibing yung manok, sa taas nun ay lalagyan natin ng ubi. Yan. Para double purpose. Ayan siya oh. Ubi na nagtubo na. So ito yung ating gagawin. Lagyan natin siya ng ayan. Kasi marami tayong ganyan. Po na yan ay maganda yan kapag may namatay na manok ako ay gusto ko gawin siyang pataba bago pa man magkaroon ng laman yung ube ay
durog na yung laman ng manok doon. Doble pataba. Lagyan natin to ng net palibot. Kaya nilagyan ko siya ng ube mga ka-sisters. Pag lumaki na si ube, lagyan ko siya ng balag na malaki hanggang doon sa dulo para pag nag-init dito sa amin ay magiging silungan pa ng mga manok. Di ba? 3 in 1. Silungan na yung manok ko, may ube pa sa taas. After 1 year, yung ube natin pwede nang hukayin. Malalaki na ang laman nun. Yun. Tatambakan natin ito ng orchard. Ito yung ube. Tapos diretso balag na siya yan. Gagawa natin ng diretsuhan balag. So, tatambakan ko muna yan ng lupa. Pa. Puro ipa ito. Ito na yung ating nagawa. Net na lang ang kailangan para hindi mahukay na ang manok. Tapos lagyan natin siya ng straw hanggang paakyat. Saka another trabaho na naman ng balag. Kuha muna ako net. Pagpindi natin ito sa laduhan ng maayos. Sayang yung manok. Biro mo yung manok na matay, pinaniman agad ng ube, o di karangalan niya. May karangalan yung manok. Okay, tama na yan.